Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung paano ang tamang paraan ng pag-install ng meter base para hindi ma-disapprove. Tara, simulan na natin. Mga boss, ito po ang gagawin nating layout ng meter base. Top entry po ang gagawin natin. 6 na meter base po ay kakabit natin. 3 sa itaas at 3 sa ibaba. Ito po ang approved na layout na galing sa Meralco. Great! Pagdating po sa tubo, maaari lang po ay gumamit ng IMC, RMC o RSC pipe basta hindi po GI. Okay. 1-inch diameter po ang gagamitin natin dahil 3 piraso po ng number 8 ang ilalagay po natin. Ito po meter base ay galing po mismo sa Meralco kapag nag-apply po kayo ng additional kilowatt ammeter. 1-inch diameter po ang sukat nito. Sa nakikita nyo po, dapat po ay nasa taas yung skruan ng grounding. Dapat sundin po natin ito para hindi ma-reject. Oh, wow. Ganito po ang magiging itsura niya kapag nilagay. Dahil po hindi pantay-pantay ang meter base, kailangan po natin putulan muna ang mga tubo. Nakadepende po ito sa taas ng pader na paglalagyan nyo. Putulin po muna natin yung 3 pirasong maiksi, tapos isunod po natin yung 3 mahaba. Ang tubo po ay dapat meron lamang pong 1 foot na lampas pataas ng pader. Okay. At ang meter base po ay hindi dapat bababa sa 5 feet at hindi lalampas ng 6 feet. Tatlong piraso po ang puputulin natin. Ito po yung gagamitin natin para sa taas. Guhitan naman po natin yung 3 pirasong tubong puputulan natin. Putulin na po natin yung tubo gamit ang cutting disc o hakso. Huwag pong kalimutang linisin ang loob ng tubo gamit ang reamer o kikil para maiwasang masugatan ang mga wire sa loob nito. Itabi po muna natin mga pinagputulan dahil dyan po tayo kukuha ng maikling tubo para sa NEMA box. Putulin na rin po natin yung 6 na piraso na 6 cm to 10 cm na haba ng tubo. Depende na lamang po sa inyo kung hanggang saan nyo kayang lagyan ng thread yung maiksing tubo. Mahirap na po kasi lagyan ng thread ang maiksing tubo. Madalas po ay nakukupi. Oh, no! Lahat po na pinutol natin na tubo ay palalagyan po natin ng thread sa machine shop. Wala po kasi tayong sariling pipe threader. Kung nalagyan na po ng thread, pwede na po natin ilagay sa meter base. Ready, go! Higpitan po natin gamit ang pipe wrench.
maganda po kung may kasama kayong bibigay sa meter base para hindi po kayo mahirapan sa pagpihit ng tubo. Okay. Mga boss, install naman po natin yung service cap. Isang screw lamang po ang luluwagan nyo at matatanggal nyo na po yung takip. Butasin po natin ng 3 butas. 2 para sa line at 1 para sa grounding. Mga boss, kukumpletuhin ko po muna lagyan lahat ng service cap habang iniintay ko po dumating yung mga wire. Mga boss, okay na po itong isa. Uulitin na lamang po natin yung ginawa natin sa 5 pang natitirang tubo. Mga boss, dahil 60 amperes po yung circuit breaker natin, gagamit po tayo ng number 8 THHN wire. Okay. 2 pirasong kulay black, walang pwedeng ibang kulay. 1 pirasong kulay white, para naman po sa grounding, wala pong ibang pwedeng kulay. Mga boss, lagyan na rin po natin yung natitira pang 5 meter base. Ilagay na rin po natin yung takip ng service cap. Kailangan po na may pasobra po tayo na 0.9 hanggang 2 metro na haba ng wire sa service cap. Okay. Para sigurado po tayong hindi ito kakapusin. Ngayon naman po, ilagay na po natin yung service cap cover. Siguraduhin po natin na maigpit ang screw para hindi po matanggal ang cap. Kumuha po ng tubo at iikot ang wire para maging spiral ang wire at upang maging malinis tingnan ang wire. Ang purpose po nito ay para magmukhang maigsi at malinis at hindi pasukin ng tubig ang service cap. Yung drip loop po ang pipigil sa tubig ulan sa pagpasok sa loob ng service cap. Very good. Ngayon naman po ay terminate na po natin yung mga wire. Yung white po ay sa screwan ng grounding at yung 2 black naman po ay sa supply side ng meter base. Unahin po natin yung grounding wire. Pinutol po natin yung grounding wire dahil mahirapan po tayo kapag wala pong putol yung wire.
Dito na lang po magtatagpo yung grounding wire na galing sa service entrance at grounding wire na papuntang NEMA at grounding rod. Mga boss, nasa inyo na po kung lalagyan nyo ng konting design yung wire para hindi po ito humarang sa connection ng grounding wire mamaya. Doblehin po natin ang sukat sa haba sa skruwan sa haba ng wire na babalatan natin. Pagkatapos po ay baluktutin po natin para kumapal po ang wire. Para maiwasan po natin ang loose connection at hindi lumubog ng gusto ang skruwan ng backlight o meter socket. Nasa sa inyo na po kung paano nyo po ilalagay yung wire sa backlight clips. Mga boss, iwas po natin yung black na wire sa lagayan ng grounding wire para hindi po humarang ang grounding kapag in-install na po sa pader ang meter base. Mga boss, ginabi na po tayo. Diyan po sa pagitan ng meter base natin ilalagay yung mga NEMA box. Ilalagay na rin po natin yung maiksing tubo. Lahat po ay nalagyan po natin ng mga wire. Bukas na po ng umaga natin sisimulan mag-install ng mga meter base. Mga boss, putasan naman po natin yung ibabaw at ilalim ng NEMA box para sa lalagyan ng tubo at PVC adapter. Nasa inyo na po kung bolt-on o plug-in ng circuit breaker na gagamitin nyo. Para sa akin po, mas maganda pong gamitin ng bolt-on. Dahil number 8 po ang gagamitin natin na wire, 60 amperes po ang required ni Meralco na gagamitin sa service entrance panel. Okay. Mano-mano lang po ang pagbubutas natin ng NEMA box dahil wala po tayong hulso o puncher. Mga boss, ito po natin i-install yung 6 na meter base. 3 sa taas at 3 sa baba. Mag-layout po muna kayo bago nyo simulan ng mag-install para siguradong magkasya lahat ng ilalagay nyo. Butasin na po natin yung mga lalagyan ng tox para sa meter base at NEMA box sa ibaba. Number 8 po yung gagamitin nating tox.
Apat po ang nilagay natin tox para sa NEMA box. Uugain po kasi ito ng inspektor. Mabuti na pong matibay para hindi po paulit-ulit ang trabaho. Unahin po natin ilagay yung NEMA box sa baba. Para dyan po natin ipapatong yung inassemble po natin na meter base. Sa plano po na ginawa ko ay may mga sukat na po ito. Kaya nung nilayout ko po ito sa pader ay sigurado na po akong tama ang mga peso ng mga NEMA box pati ng meter base. Mga boss, isunod na po natin yung meter base. Ngayon naman po ay butasin naman po natin yung para sa tox ng NEMA box sa taas. Mga boss, install na po natin yung tatlong NEMA box. Talian po muna natin ng temporary ng cable tie para hindi po bumol sa taas. Mga boss, install na po natin yung meter base sa taas. A few inches later. Lagyan naman po natin ng adapter yung mga PVC pipe para sa service cap. Ito naman po yung gagamitin natin para sa load side. Aerial po kasi ang wiring natin mula sa metro papuntang bahay. Lalagyan din po natin ito ng dalawang black na wire, isang green na wire, same size sa sukat ng service entrance. Tandaan nyo po na kulay green po ang ginagamit na grounding wire papasok sa bahay at hindi puti. Kakailanganin po natin ng elbow fittings dahil limitado po kasi spacing natin. Tatlong grounding wire po ang kakabit natin dito sa grounding rod, kaya magdadagdag pa po tayo ng isa pang grounding rod para sa tatlo pang grounding wire. Unahin po natin yung gilid, tapos sunod-sunurin po natin para hindi magpatong-patong yung mga layout ng tubo. Huwag po munang dikitan. Lagyan po muna ng wire bago dikitan dahil mahirapan po kayo sa paglalagay ng wire. A few inches later. Ngayon naman po i-terminate na po natin yung wire sa meter socket na galing sa circuit breaker. Huwag po natin kalimutan yung kulay white na wire na i-connect sa grounding terminal sa may meter base. Mga boss, ang ginamit po natin ditong clamp ay metal C-clamp. Pwede po kayong pumili sa single o double. Ito po yung pinutol natin na tubo. Sobrang iksi po, halos malagyan po lahat ng thread yung tubo. Mas maganda po sana kung hindi masyadong mahaba yung pagka-thread ng tubo. Mga boss, ito naman po yung watertight connector. Required na po ito kapag top entry. Maigpit na po kasi si Meralco pagdating sa ganitong layout. Mare-reject po kasi kapag diretso tubo lang. Posible daw po kasi pasukin ng tubig ulan. What? At para naman po hindi makita ang mga thread sa tubo, lalagyan po natin ng Vulcasil. Dalawa po ang purpose nito. Una po ay matakpan ng mga sobrang thread at pangalawa naman po ay para matakpan ng mga possible leak na maaaring dumaan sa thread ng tubo. Okay.
Ngayon po, i-terminate na po natin yung wire na galing sa meter base at wire na papasok sa bahay. I-terminate na po natin yung wire na galing sa meter base sa ibabaw ng circuit breaker. At i-terminate naman po natin yung wire na papuntang bahay sa baba ng circuit breaker. Pagkatapos po, ilagay na po natin yung dead brand. Mga boss, itutuloy na lang po natin bukas. Few inches later. Mga boss, ilagay na po natin yung kanya-kanya nilang padlock para maiwasan po ito mapaglaruan o manakaw. Huwag din pong kalimutan lagyan ng label ang bawat NEMA box panel para hindi magkapalit-palit ang mga kilowatt hour meter. Ang last po natin na ilalagay ay ang mga grounding wire. Tatlo lamang po ay kakabit natin dito sa grounding rod dahil manipis lamang po ito. Mga boss, ilagay na po natin sa loob ng PVC pipe. I-clamp po natin mabuti para hindi po manakaw. Anim na grounding clamp po ang kailangan natin. Tig isang grounding clamp kada grounding wire. Dudugtungan na lamang po natin yung tatlong grounding wire. Mga boss, lagyan po natin ng plastic yung mga meter base para hindi po mabasa habang hindi pa po na-inspection. Mga boss, ang laman po nito ay 2 black, 1 white at 1 green. 6 na grounding wire na white papuntang grounding rod. At 6 na grounding wire na green papunta sa bahay. Ito naman po yung dinagdag natin na grounding rod para sa 3 pang grounding wire. Mga boss, sa wakas natapos na po natin. Kompleto na rin po ito sa mga clamp. Kaya siguradong pasado na po ito. Mga boss, recap po tayo. 2 black wire at 1 white wire para sa service entrance. IMC, RSC o RMC para sa tubo. Water tag connector para sa nipple papuntang NEMA box. Label ng bawat NEMA box. Circuit breaker o NEMA 3R box. Single hole at double hole metal C-clamp. PVC pipe para sa raceway papuntang bahay na may 2 black na wire at 1 green na wire. Drip loop sa wire ng service entrance. Grounding wire na kulay white na nakaterminate sa grounding rod. Mga boss, okay na po. Sana po ay nakatulong ang aking video. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para lagi pong updated sa aking mga bagong video. Mga boss,
Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.